Itong programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner at sole proprietor ng Royal Avenue Trading Shirts, Rex Manzano Mayo. Good morning po, Sir Rex. Good morning, Ma'am Joanna, and good morning, Congressman Rex, good morning. Yes, mukhang magaganda itong produkto natin ngayon. Thank you, sir. Pag-uusapan natin, ba't napadpad ka dito sa negosyo na ito? Una, sir, nagsimula ako nito nung final years ko sa college. So, habang kumukonti na lang yung mga courses ko, and then may mga group of friends ako na gusto din mag-business, parang sideline. Kasi may time kami para magbenta. So, nagawa namin na gumawa ng mga graphic shirts for students. So, and then nagsimula kaming ibenta yon na pre-order lang muna. So, gagawa kami ng design, and then ipopost namin sa Multiply pa noon, nung time na yon. So, nung 2008. So, after noon, yung pagsimula noon is, nung medyo kumalat na yung design, kasi nung time na yon, nung sa UP kami, sa UP, taga UPS pa kasi ako. So, yung namin, yung pinaka na culture dun sa UP, yung Blue Book shirt. So, nag-try kami magbenta nung na inayos, dinesign, redesign yung Blue Book shirt at ginawang t-shirt. Patas binenta namin yon. So, nagsimula siya doon. And then, hanggang matapos na after ng graduation, habang nag-work ako kay Senator Bong din for a while, pero limited lang yung time. And then, I work sa OPPMS nung panahon ni President GMA. So, habang nag-work ako, since may na-establish na ako na connection dun sa business before, is tinuloy-tuloy ko na lang. Kasi sayang din yung mga connection at saka networks. So, sabi ko, sige, kahit isa-sideline na lang natin. So, habang tumatagal, may mga kakilala na may opportunity na gawin yung work, kahit hindi naman nasa linya talaga. Kasi yung unang project na ginawa ko na malaki, kung saan nakaipon ako doon ng isang parang dagdag puhunan, ay yung connection ng kuya ko doon sa ibang bansa. Na parang as an OFW, parang naging siya doon, principal siya. So, and then yung boss niya is naghanap ng mga produkto na pang-uniforms. So, then, nag-usap kami. And then, habang nasa government ako, sabi niya, baka kaya mong isabay na at least may chance ka na makaipon ng pang-capital mo. So, andun, nagsimula na, okay, grinab ko yun. Tapos, nagawa namin yung project. Pagtapos, doon na nagsimula, after noon na nakaipon ako ng konting puhunan, after 2 years sa government service, nag full-time na sa online business. Kasi nakafocus na ako sa online business noon eh. So, wala pang physical store. Okay. Napakagandang storya yan, no? Pero talagang para malaman nila kung paano talaga yung simula. Yung simula mo, bumibili ka lang ng t-shirt siguro, may design, tapos ipiprint mo. Yes, sir. Yes, sir. Ganon. So, yan, di ba? Kailan ba yon, mga panahon na yon? Nung 2008, sir. So, 2008. Yes, Siguro mabibili mo pa yung T-shirt. 75% cotton, 35% polyester. Yes, mabibili mo pa yung white siguro ng mga 30 to 40 pesos. Mas higher, sir. Mga 50. Siguro mga depende 70 kasi sa sa brand. Depende kasi sa meat, no? Yes, sir. Pag makapal yung meat, medyo may kamahalan. Yes, sir. Pero lalong mas mahal kung 100% cotton. Yes, sir. Definitely. So ano bang sinimulan mo? 100% cotton or 75% cotton or 75% polyester, 25 cotton? Usually, sir, 70-30 yung... So, doon muna kami sa medyo mababa yung price para mababa na rin namin may benta. Okay, so 30% cotton, 70% polyester. Yes po. Tapos, kayo nagdi-design. During that time, wala pa yung mga
Sublimation. sublimation, wala pa yung mga heat transfer, na rubberized. Ang ginagawa nyo, seal screen. Yes, sir. Silk screen Tapos po. bumibili kayo ng ink sa Tulco. Actually, sir, yung may subcon kami. Kasi mga estudyante pa kami. So, yung ginagawa namin, naghahanap kami ng Printer. subcon, ng printers. Tapos sila na naggumagawa. So, ang task lang namin ay maghanap ng customer. So, Okay. ganun lang Bebentahan. po. So, depende kasi sa number of colors, no? So, it ranges from 5 pesos to 8 pesos in printing. Depende, sir. Kasi yung nahanap namin doon, medyo mahal. Medyo pricey siya. Pricey. So, yung ano, Sabihin na natin 10 piso. Plus 50 pesos. Di meron kayong puhunan na 60 to 70. Yes, sir. Bibenta nyo 200. Laking most tubo, likely, no? sir, mga 250. 250. Kita mo. Laki na. Pero, mas iba rin yung price nun eh. Actually, mas pricey pa rin yung printing na Nakuha silk screen nyo? natin na nakuha namin. Narakit kayo. So, mas mahal pa din. Kasi nung araw, seal screen. Yes, sir. Yes, po. Doon ka bibili sa Tulco. Yes, sir. Ng ink. Ink. At saka, pwede ka na rin magpapagawa sa kanila ng screen. Yes, sir. Di ba? Para pag dating mo ng bahay, ilalatag mo na lang, lagyan mo ng ink. Ganun po, pahid-pahid. Pahid. So, yun. Yan po. Ganyan po siya nagsimula. And then later on, nagkaroon ng puhunan dahil kay Kuya, Naku mo. bumili na ng makina. Di ba? Yes, sir. So, kayo na nagtatahi ng mga t-shirts. Sa ngayon, sir, yun po yung after nun, usually hindi na kami nag-t-shirt masyado. So, more on jackets, hoodies, uniforms. Polo. So, yung polo later na namin na ginawa. So, mga shorts. So, parang yung mga polo shirt, yan yung nag-ano kami ng mga made to order. So, sa mga corporate account, mga orgs, doon namin ino-offer yung mga services namin. So, yung mga company uniforms. So, yung mga client namin dati nung college, usually, nag-work sila kung saan sa mga companies. And then, bumalik sila, patas nagtatanong kung kasi nakita nila na gumagawa kami ng mga ganito na. So, dun sila sa amin nagpapagawa. Kumukuha. Napakagandang istorya, di ba? Dapat tularan ng mga estudyante ngayon. Yes. Huwag yung mga Sideline. graduate na. Dapat mga estudyante pa. Sideline lang. Sideline. Kita mo, naisip ni, itong mga produkto na ito. Di ba? Yes. sir. Tsaka yung mga kaibigan niya, talaga kumukuha pa rin sa kanya. Ngayon, anong mga produkto na natin? Sa ngayon, sir, yung mga produkto namin from halimbawa, galing dati, simulang-simula, from statement shirts, nag-hoodies kami, varsity jackets, kasi yun nauso nung dati. So, and then may mga corporate jackets, may mga polo, yung mga polo shirts, meron mga plain t-shirts, plain polo shirts, printed, mayroong Chinese collared na Ito yung polo shirt, no? Yes, sir. Pwede nating tingnan. Ito yung mga iba. Ito yung mga pambata. Yung mga pambata, sir, kasi minsan yung mga tela, kasi mostly pang adult yung kinikater namin. So ngayon, yung mga sobra, para hindi siya ma-waste, ay ginagawa namin pambata. Okay. So para ma-maximize natin. Ito, yung magkano lahat ng naman tela. ito? Itong pambata? Usually, yung mga pambata is 350 to 450. Kasi minsan pag may malalaki ng bata, mga 10 to 15, medyo na yun, 450 yung price naman. Ito sa mga Cotton ba itong material? yes, sir. 1 Cotton. to 6 years old, 350 yung polo nila. Ang ganda ng jacket mo eh. Magkano naman yung jacket? Yung jacket, sir, mga 800. Usually pag 800. Kita mo. Pero minsan, Talagang medyo pumunta na siya sa mataas na pag yung wholesale, mas mura. Nagbibigay din kami ng wholesale price. Ito, ang ganda nitong May jacket na sizes ito. po yung mga jackets niyo. Meron po. Hanggang, ano po? Actually, yung readily available namin hanggang XL. Pero XL. yung mga customer namin, pwede sila magpasadya hanggang kung gaano kalaki. Hanggang 5XL, 6XL. So, Yung triple X, yes, sir, gumagawa magkano kami. yun? Yung triple X, sir,
nag-add ng 50 per size increment. Per size increase. So, bali, yung ano talaga namin is ready to wear. So, yung mga polo shorts at saka shorts. So, may tailored shorts kami. So, yun yung medyo pwedeng i-partner sa polo at saka yung ano, yung halimbawa polo shirts medyo pang formal Summer, na pang casual. Ito naman, magkano ito? Depende, ayan sir, is yung made to order namin sir. For corporate. So, mga corporate account. So, kung halimbawa gusto nila ng halimbawa ito sa review center sir. So nagsimula kami dito ng parang partnership na rin na tinuturing ko kasi since 2017 pa sila nagpagawa sa amin at nagsimula lang kami sa more or less mga 70 pieces. Patas ngayon habang tumatagal, dumami na rin yung customer nila na sa review center. Dumami volume na rin. So magkano naman yung volume price niyan? Kasi ang ganda ng quality. Nagsimula kami sir sa 500, tapos nag 560, ngayon nag 580. Although dapat siya mas mataas ng konti, kaya lang suki na kasi namin siya. So and then nakakahiya na ang taasan. Nakakahiya ang taasan. Although lahat ng materials ay nagtaas na at saka yung yung labor kasi nagtaas na rin. Kasi before kasi na nagsimula kami, yung minimum wage mas mura. Ngayon, ang minimum wage na is actually 600, more than 600. 610. 610 yung minimum wage, pero more than that yung pinapasahod namin sa staff namin. Pero dati kasi mas mababa, pero hindi namin pinabago yung ito, napakaganda ng short pants. Tailored. Tama po, no? Ang ganda. Yes, po. Anong tela ito? Cotton twill, sir. Yan yung- Cotton twill. Okay, nung araw, meron tayong tinatawag na textile industry. Yes, sir. Yes, Ngayon sir. wala na eh. Yes, sir. So, ini-import mo yung mga tela. Yung mga tela, sir, may mga supplier na sila yung nag-i-import. Yung mga nag-i-import. So, usually meron sa Taytay, kasi yung Taytay yung textile capital natin. So, maraming Importers dyan. importers. At saka, maraming doon, binabagsak. Mostly mga Chinese, yung mga doon, Indian, mga Bangladesh, yung Actually, pag tela pag-uusapan, maraming murang tela sa Thailand. Yes po. Bangladesh mura din. Yes po. Kasi right now in Europe, di ba pag sinasabing okay na Bangladesh, hindi naman Yes, sir. totoo yan na used clothing yan eh. Yes po. Mga Brand branded new. yun. Kaya ang lagay sa customs yan, 1.8 million per container. Kasi bawal ang ukay-ukay. Yes, sir. Ngayon, ang number one na na nag-i-import talaga dito at nag-ukay-ukay, yung AA. Huwag ko nang banggitin mo na yung pangalan. Banggitin ko na lang. Aaron Ang. Na based in Clark. Number Ngayon, one. siguro malakas maglagay talaga yan. Dahil kung pumasok, ang daming pumapasok na mga Tuloy-tuloy. ukay-ukay. Yes, sir. But ang ginagawa niya, parang niluloko yung gobyerno. Sinasabi niya na, hindi, mga used clothing ito at gagawin naming basahan. Yes, sir. At nire-re-export daw. Pag titingnan mo yung container na nire-re-export, walang laman yun. Kasi nandoon na sa Baguio yung ukay-ukay na pupunta. Nabagsak na. Binagsak na. Di ba? Actually, sir, meron kami dito, yung mga tela nito is from Thailand. Thailand, mura talaga. So, if you go to Thailand now, like for example, punta ka sa market. Karamihan dyan, made in Thailand. Yes, Napakamura. Like for example, kung yung local natin na denim, binibenta natin ng 1,000 plus dito, sa Thailand, mabibili mo lang at 600 pesos. Yes, sir. Yes po. Di ba? So, yan ang mahirap kasi ang laki ng suporta ng gobyerno sa Thailand. Pagkatapos, it's competing with us. Yes, sir. I'm sure you will be having problems competing with Thailand. Lalo na kung magma-mass produce ka. Kaya, Yes, sir. dadaanin mo na lang talaga sa magandang brand at magandang quality. Matibay. Yes, sir. At pag may nag-endorse niyan, kagaya na endorse na yan ni Joanna, ay medyo talagang hanap-hanapin na yan. Yes, sir.
Actually, sir, yung ano talaga namin, kasi yung tulad ng sinabi mo, sir, yung sa competition, mahirap makipagbangga sa kahit sa mga same na online sellers. Yes. Or kaya doon sa mga store owners na small owners din, na yung mga product nila is from overseas din. Mahirap talaga. Kasi yung price nila, sobrang baba. Patapos yung design minsan, medyo pareho din. Pero yung difference na lang namin, kami kasi nagko-customize. Kung may tela kami, pipili na yung client doon, kung anong size gusto nila, kung anong style, pwede namin gawin. Pagtapos, mas mababa pa yung price compare doon sa mall. Imported. Kasi yun yung inaano namin na ibaba namin yung price compare sa mall price. Pagtapos, yung quality ng tahe, yun yung inaayos namin, sir. Alam mo, tuturuan kita, no? If you import the textile from Thailand, Yes, sir. zero tariff yan. Kasi AFTA member. Okay, sir. So, ang laking masisave mo. Kasi pag kinukuha mo na yan sa mga importers, tutubuan ka na nila ng 20% May or 30%. pasok. Yes po. So, how can you compete now with brand from Thailand? So, samantalang kung bibili ka in bulk, pupunta ka ng Thailand, bibili Yes, ka sir. in bulk, ipapasok mo rito, ang babayaran mo lang VAT. Okay, sir. VAT lang. Kasi zero tariff among all the ASEAN countries. Zero tariff yung mga produkto natin. Tayo rin naman, pag nag-export sa kanila, zero tariff. Kaya lang, we're not competitive. So, ang gagawin mo, punta ka sa Thailand, pili ka ng tela, ang daming textile industry roon, tapos import mo. Yes, sir. Ilagay mo sa isang 20-foot container para hindi masyadong malaki yung puhunan. And then, you'll be saving at least 20% ng cost mo. Tipid. Kaysa yung isipin mo, magpo-process ka pa, ang tumutubo sa iyo, actually, yung mga importer ng tela. Importers, Yes, sir. yes. Kung gusto mo, sa amin ka na lang bumili. Kita Kami mo. mag-import ng tela. Ayan. Pero kayo po ay may physical store na ngayon, for sure. May mga Yes branches po. po ba? Dati meron kaming parang yung sinusupplyan lang doon sa UP Town at saka doon sa kaya lang after nung nag-pandemic nag-close Nag-stop. na yun. Pero yung ni-retail lang namin yung physical store namin doon sa May Kamya, sir. Dito sa Kamyas. Yes po. So, can you invite our viewers and listeners na pag narinig nila sa radio station, DCMA Pro Pinoy Program, meron silang 5% discount. Hala, inutusan mo ko. Inutusan. Ayan, sige po. Hello everyone, lahat ng mga nakikinig sa DZME sa Pro Pinoy ngayon ay tulad na sinabi ni Congressman Pichay, may 5% discount basta mag-message lang na narinig nyo sa DZMA sa Pro Pinoy. Yan. May 5% discount kayo. Iyon, no? Meron ba tayong page? Facebook page? Yes, sir. FB page? Meron kaming Facebook page, yung Polo by Shirts Avenue. Andun po yung mga mga products. So mostly polo, nakafocus kasi kami ngayon sa polo kasi yun yung mas mabenta. Yes, na summer season. All year round, meron kayong polo. So plain polo shirts, printed. Pwedeng customized yan. Kung sariling sukat nyo, walang problema. Kung sa mall wala kayong mabili, doon sa amin pwede kayo namin gawan. So ngayon, meron na rin kasama na shorts, yung tailored shorts, pwede rin naming i-customize yun para sa inyo. Kapag kumuha po ng by animan or dosena, may din po, discount? Sa ngayon, hindi pa kami nagbibigay ng discount na gano'n. Meron ba kayong resellers? Dati sir, meron. Pero ngayon hindi na kami ng reseller kasi may mga cases kasi na yung mas maluwag kasi sa reseller, hindi na nila nare-limit yung medyo may trust Hindi. issue. Dapat COD. Dapat COD. Ngayon, meron ba kayong distributors? Sir, walang distributor kami, sir. Wala pa. Direct lang sa namin, sa page namin. Tapos, release na kami pag may nag-order. Alam mo, when you were young, you were aggressive. Yes, sir. Ngayon na medyo matanda ka na, marami ka na sigurong pera, hindi ka na ganun ka-aggressive. May trust issues daw po. Di ba? So, kailangan na aggressive ka. Sabihin mo, you want to be a reseller, pay me cash. Iyon. So, you will have a May reseller's rules. discount and then cash discount. Yes, sir. Yes, sir. Di ba?
Actually, sa mga yung sa mga gusto mag-business, pwede kami makipag-partner sa kanila. Kung halimbawa meron silang small online shop or boutique, pwede kami mag-supply. Or may mga designs kami na pwede nyong piliin na ito yung papagawa namin. Pwede naman. So, Ako magpapagawa ko kasi gusto ko dito sa programa ko, yung mga suot ko ay talagang locally made. Yes, sir. Because I want to promote locally produced products. So mamaya magpapasukat ako. Shorts ba ako? T-shirt. Pwede rin sa shorts. pwede Kasi shorts. panglaro ko ng golf. Nag-golf Yes, ka. sir. Oo. Diba? O kaya yung t-shirt na black. Yes. Para payat ang dating. Iyon, fit. Yes, sir. Diba, Jo? Jo, diba? Alam mo yan si Jo, talagang pinagluluto ako para kumain ako ng marami. Daya nito. Daya yun, daya. Foul yun, Jo, foul. Ayan, kahit ano pong mga gusto na lang ipa-customize, different colors, different prints, kaya nyo na po lahat talaga. Yung sa different prints, wala talaga. Okay. Kasi yung different Pipili prints, pa rin sila. nakadepende yun sa dumadating na design from abroad. So, pero yung plain colors, lahat yan meron. So, iba-iba kung halimbawa, pastel colors, yung solid na kulay, so lahat yan pwede. Boy. Kagaya nito, Rex, Yes, sir. Tahi po ba yun? may na yan? designer ka nito. Kasi may mga ano pa rito. Yung mga design yan, sir, is, halimbawa, yan kasi corporate design na nung client. Sila nagsisend sa amin ng design. But meron nga rin designer. Ako, sir. Ikaw? na rin. Ba? Pero minsan, kung multi-talented din pala si medyo Rex. mahirap na design, may artist kami. May artist. So anyway, I'm sure na maraming interesadong Bumili. mga viewers at listeners na maraming interesadong bumili. Basahin na natin, pabasa na natin yung mga comments. Ang Kaya, comments, ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Binibining Joanna, galing kay Jocelyn Salubre, Sherlyn Plaza, Aileen Malinaw, Redmond Panga Palmea, Erlinda Bachiller, Regine Betty, ayan, Monet Ortiz, Liberata Martin Bautista, June Vecina, JBM Tia, Remedios Malinaw, Reselin Benavides, Chona Balbuena, Joy Montero, Roger Cape, Samuel Ortiz, and Azitro Monet. Ayan. Annalyn Trimidian, magandang morning. Ang sarap naman ng pagkain na yan. Ito yung bulalo kanina. Kaso diet muna ako. Ayan. Raymond Pangapalmea, kakagutom naman po niyan. Warley Roberto, ang galing talaga ng guest ng ProPinoy. Talagang nakakatulong sa pagunlad ng negosyo. Gino Manatad, ang gaganda na shirts. Bagay na bagay ngayong summer, pang beach. Gusto mo nang bumili niyan? Available po ba yan sa Lazada o Shopee? sagutin mo. Available ba sa Lazada or Shopee? Sa Shopee po, available kami. So, My Shirts Avenue 2009. Yung store namin sa Shopee. Ayan. T09. Ayan, imahin nyo na. Jasmine Baguio, True Testament, ang guest na malaking tulong ang ProPinoy. Kaya maswerte ang mga nag-guest dahil siguradong makikilala talaga at uunlad. Mabuhay po kayo, ProPinoy. Maraming Thank you. Okay. Aldrin Garcia, gumagawa rin po ba kayo ng mga customized printing? I think, no? Nabanggit kanina ni Sir. Okay. Micah Borja, panay panlalaki lang. Ang nakikita ko, hindi po ba kayo gumagawa ng pambabae? Ang gaganda kasi ng design ng tela, lakas makaborakay. Pamborakay. Meron kaming ginagawa ngayon mga prototype na pambabae. Yung mga design na yun is, actually, yung iba ginagaya namin sa mga yung sa Thailand kasi masyadong dun yung mas maganda yung mga iba nilang designs. Pero ngayon sa amin, dapat bikini ang design, no? Ayan, Joanna, ikaw ang unang magmumodel yan. Okay, Jelyn Rizaldo, nakaka-inspire ang kwento ng guest. Ang sarap ng may negosyo talaga. Sana magka-negosyo rin ako balang araw. Maraming mapupulot talaga rito sa ProPinoy. Mary Joy Sarmen, mukhang matibay nga ang magawa nila. Hindi tulad ng sa Divisoria na isang laba lang, lumiliit o nasisira agad. Kumukupas. Melanie Palma, mura din ang kanilang mga gawa kaysa
mag-ukay-ukay ka na pwede kang BO o kaya sakit kung galing sa may sakit. Di naman natatanggal sa laba ang virus. Okay, tama yun ha. Merci Togopa. Kaya pala ang daming magagandang polo sa Thailand. Doon maraming tela. Ang galing po ng guest. Marami siyang natutulungan kapwa Pilipino. Ayan, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan. Kayo po ba, sir, ilan na po ang tauhan natin? Dati, before ng pandemic, is mga 12. 12. So ngayon, after ng pandemic, medyo lumate yung production namin, yung ano. So mga more or less 5 to 6 na lang kami. 5 to 6. Marami pa rin. Tapos, yung iba kasi, actually yung isa kong mananahe, yung ibang mananahe, ano na siya work from home since simula nung pandemic. So nakatipid na siya ng pamasahe at saka doon na siya sa bahay. So maganda rin yung sabi ko, pwede pala ganitong option sa atin. So pwede talaga. Ngayon, ano yung mga machines na nabibili mo? May mga edger ka na ba? May button na button hole, button scissor, may gartering machine para dun sa mga yung mga special machine. So, pang piping, pang edging, lahat. Cutting. Meron na rin. Yung hydraulic yun, ano? Yes, sir. Hindi pa naman ganun, yung ganun lang kalaki. So, future plan, sir? Actually, yung plans ko talaga is medyo nabago yung plan ko after nung pandemic. Pero yung negosyo, tuloy-tuloy lang. And then, nag-iisip na din ako ng ibang negosyo na makakatulong sa tao. Actually, gusto ko i-promote yung business na hindi lang yung business na about dito sa clothing industry. Kasi, probinsyano tayo. So, mas gusto ko mag-develop ng business na nakakatulong mismo doon sa kababayan ko. Yung doon sa probinsya, para hindi na sila pumunta ng Maynila, doon pa lang is magkaroon na ng hanap buhay. May trabaho na. Saan po probinsya niyo, sir? Sa Romblon po. Sa Romblon. Beautiful place of Romblon. Yes Romblon. Doon po sa amin sa probinsya namin, doon sa lugar mismo namin, andun yung paggawaan nung may mga paggawaan ng mga walis tambuser. So, isa din yun sa mga naging nung panahon ng pandemic is na parang gusto kong tulungan yung industry doon na palakasin palalo. So, yung pag-provide ng mga materials galing dito sa Maynila na ginagamit doon is ako na kumukuha ng direct doon sa manufacturer para hindi na patapos binibenta or actually direct na nasa sa yung gumagawa sa mga farmer para mas mura. Patapos minsan yung mga product nila dinadala dito na direct din, hindi na dadaan sa ibang middleman. Business-minded. Romblon kasi is known for its marbles. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, may gumagawa pa ba doon ng mga marbles? Yes, sir. Marble Actually, sir, yung mga marble products ngayon, marami nang nangyari na improvement dun sa product. And then, marami yung mga designs. Patapos, meron din yung local government doon, yung nagkakandak sila ng parang marble festival. So, para ma-encourage yung mga business owners na magkaroon ng maraming products pa. Mga craftsmen, ano? Yes, sir. Ang daming pwedeng gawin kasi na mga marbles, mga estatwa. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Mga ashtrays. Yes, po. Mga bowl. Yes. So, daming magagawa. And ang Romblon naman talaga is the marble capital of the Philippines. Yes, sir. Yes, po. We were taught in the elementary. Yes, sir. Marble. What is the product of Romblon? Marble. Ayan, Kong, para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik ang Dress Manufacturer Junior. Okay, ang ating lucky caller ay manggagaling, from Magallo Negros Occidental, Rona May Rapana. Hi, Rona. Good morning, Rona. Ayan, nako, ang linaw-linaw. Okay, Rona May, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila sa REC sa pagsisimula ng kanilang polo business. Mga 300K po ata, sir. Magkano daw? Again, Rona?
300 plus po sa 300,000 pesos. Tama? Yes po. Okay, makuha mo kaya ang 1,400. Joanna, itanong mo na kay Sir Rex. Pagsisimula ito, sir, ha? Sir Rex, magkano po ang naging kapital? Actually, nagsimula kami, mas mababa pa doon yung capital. Kasi tulad ng sinabi ko nga kanina, yung nagsimula kami na yung capital namin is naka-depende dun sa sa down payment ng client. Kaya hindi talaga kami nagkaroon ng malaking capital. So, Magkano po? ibig sabihin, laway ang puhunan nila. Yes, sir. Yes po. Kasi hindi naman sila gagawa kung walang down payment. Yes, sir. So, yan. Tapos hindi kami gagawa kung walang order. Yun yung una. Kasi nga, kung gagawa kami ng sobra, tapos hindi po nabili, Hindi, oh. so parang sayang yung Sayang. investment. Lugi. Ayan! Okay! So, sayang, no? Kaya Rona, bukas manghula ka ulit. Napakadali bukas. Kaya naman, bukas, 1,600 pesos na ang pwedeng madagdag sa inyong mga digital wallet dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Naramdam pa naman yung excitement ni Ma'am Rona. Okay. Pero kinuwento yun ulit eh. Inulit pa nga po ni Kong eh. Kung nanood tayo ng buong programa, malalaman natin na napakagaling ng pagsisimula ni Sir Rex. Sir Rex, may babatiin po kayo? Para sa lahat ng mga taga-subaybay ng Pro Pinoy, magandang umaga at lalo tayong magsumikap para sa ikakabuti ng ating buhay. Ayun. Tama yun. Kailangan magsikap talaga lahat. Huwag umasa sa ayuda. Eh ngayon, parang style na ng mga politiko, mamigay ng ayuda. Our politicians are not actually helping our country. Yes. Kasi ang mga tao ngayon, nag-aantay na lang ng ayuda. Nag-aantay ng blessing mula sa iba. So, nawawala na yung sipag at tiyaga Yes. na sinasabi ni Rex. Doon siya nagsimula, kaya ngayon, nandito pa rin, nagnenegosyo pa rin. Ayan. So, future plans, Rex, mag-i-import ka na ng tela galing sa Thailand. Tuturuan kita. Yun. Thank you, sir. Actually, sir, last time kasi nagpunta ako ng Thailand mismo nung January. Pagbalik ko, bumili na rin ako ng tela, sinabay ko na rin para at least yung gastos ko. Okay, tama. Alaga ng diferensya sa presyo. Yes, sir. Okay. Ngayon, kung talagang bibili ka ng volume, sabihin na natin na hindi mo kayang punuin yung pwede Container. naman. Loose cargo ka lang. LCL. Pagkatapos, pagdating dito, kung makakamura ka ng 20%, ang laking bagay. Yes, sir. Ayan. So, mabilis nga po, magkano po ulit ang tailored shorts? Yan nasa 550 sa ngayon. Nasa 550 po. Kapag mas malaki pa dito, ay plus 50. Okay. Sa ngayon. Kasi siya compare sa ibang price, dun sa ibang brand, nasa siya, double the price na eh. Double the price. Naku, 5 times, para masuot ko 5 times bigger, so plus 250 Plus pesos. 250 pesos ko. Pero maganda, makapal po yung Maganda, tela. denim ito. Actually, you call it Oo. denim. Denim. Ayan. Ulit po, Facebook page nyo na lang para maka-order sila. Para po sa mga gustong bumili at saka maging business partner namin, pwede kayong search sa Follow by Shirts Avenue. So, yan po yung Facebook page namin. O kaya, yung sa business account, Shirts Avenue lang. Or Shirts Avenue Kamyas. Ayan. So, yun. Doon lang po muna kayo, no? Sa mga polo, sa mga shorts, wala pa kayong sombrero? Hindi. Wala. Actually, yung kasi namin, dalawa kasi yung parang business model namin. So, pwede kaming mag-RTW. May RTW kami. Ready to So, wears. nakafocus sa polo at saka shorts. And then yung made to order. So, any items na pwede ipagawa sa amin, kaya namin. Kaya nyo gawin. Hanapan ng subcontractor, pwede na kami mismong gagawa. So, anything na gusto nyo ipagawa,
gagawa namin ng paraan para may bigay sa inyo. Ayan. Basta related sa clothing business. Ayan. Okay po. Maraming salamat, Sir Rex. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Royal Avenue Trading Shirts ni Rex Mayo. Bukas ituloy natin ang ating pagrampa sa mga nagtitibayan at nagagandahang sapatos mula sa Marikina. Kung baka magkamali po ako, Hiras po ba? Giras. Jairas. Oh, Jairas. Ako po muli si Joanna Luna, ang kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9:30 to 10:30 to 10 in the morning. From 10 in the morning, 10:30 in the morning. Exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.